Amin. Okay, so ngayon ay dadako tayo ngayon sa tafsir mga kapatid. Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ay nakuha natin alhamdulillah ang ika-26 na aya hanggang 27 na aya. Yan. Tulad ng babilang review lamang, anong pagkakaima ng min dubur at saka min kubul? Ano nagtapuan ng sita? Lubot. Likod. Front and back. Yes, front and back. You know? Okay, jazakumullahu khair. Okay, paki-mute lang po ang Open yung talaga. Ito siya, yung sinusulat niya, yung anong pinapaliwanag niya. Parang business atin pinag-uusapan nyo dyan. Okay mga kapatid, inshallah, bilang pagpapatuloy, inshallah subhanahu wa ta'ala, okay, so nakuha na rin natin yung sabihin natin yung pagiging yung sino yung shahid at iba pa, at nagiging malinaw kung sino yung nag-attempt o sino yung gumawa ng first step sa sabihin natin pag kahalayan na gawain na ito na walang iba kundi ang tinatawag na illegal sexual intercourse. Malinaw? At dahil nga dito nabisto na sila mga kapatid sa pamamagitan ng habag at awa ng Allah subhanahu wa ta'ala ay niligtas si Prophet Yusuf alayhi salam mula sa pakana na ni Zulaykha, at malinaw sinabi ng Allah na ang pakana ng kababaihan ay higit na napakadelikado kaysa sa pakana ng syaitan. You know? At dahil dito mga kapatid, at bilang magpapatuloy, so simple nalaman na ngayon ni Aziz ang nangyari. You know? Na kung kaya sinabi niya, Yusufa a'rid an hada. Ayan dito, ito yung pang 29 na aya, Yusufa. Yusufa actually merong nakakubli dito which is omitted na harfun nida, na ibig sabihin is particle of sabi natin pagpantawag, okay, na kung saan yun yung ya. Supposedly, ya Yusuf. Ya Yusufa. Ya Yusuf. Ya Yusufu. Okay? Ya Yusufu. So, merong nakakubli dyan na ya. Kaya't Yusufa. Pero ang dyan si ya Yusufu. Okay? So, nangangahulugan na sinabi ng Aziz ng Ehipto, ng isang, sabihin natin kanang kamay ng isang hari sa Egypt, Yusuf. Yusufa a'rid. Now, let's talk about the literal meaning ng mga bawat salita na nabanggit sa tinatawag na aya. Okay? A'rid, ang ibig sabihin ng tinatawag na a'rid, mga kapatid, literally, ang a'rid ay lumayo. You know? Yan ang ibig sabihin, lumayo. A'rid, ito ay imperative form, ng ibig sabihin ay pautos, from the word a'rada. A'rada. Na kung saan ito ay isang tinatawag na sabihin natin na pamamaraan ng paglayo sa isang bagay, a'rada. Maaring ito ay pagtanggi, okay? Maaring ito ay pagtakwil, maaring ito ay na may kinalaman sa maaring hindi maniwala. Yan ibig sabihin ng tinatawag na a'rada. Okay, faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Sabi sa ibang mga aya, sino man ang tinalikdan niya ang aking dhikri, ang pag-alaala sa akin, ang pag-alaala sa tinatawag na akin, tunay na ibibigay para sa kanya ang kapuot-puot at masikip na pamumuhay dito sa daigdig. So, a'rada, ibig sabihin tumanggi, lumayo. Okay? Or ikubli. So, dito sa aya na ito, Yusuf a'rid an hada. Ang ibig sabihin ng a'rid dito sa aya na ito ay ilihim. Ilihim mo, o Yusuf. Ilihim mo. Ibig sabihin ay wag mong ipagsabi. Okay, manatiling sikreto ito sa pagitan mo at atin, at walang nakakaalam nito maliban lamang kundi tayo at ang Allah subhanahu wa ta'ala. You know? Sabihin, ilihim mo. Kasi bakit walang kahihiyan ito? Walang duda. At ito ang tinatawag na prinsipyo, mga kapatid. Anumang bagay na ikinukubli ng isang tao, na ikinahihiyan ng isang tao, yan ay tinatawag na kasamaan. Yan ay masama. Kaya wallahi ito yung may unawaan natin. Naara na yung hadith ni Umar bin Khattab na sinabi ng Salam, innamal a'malu binniyat wa innama likumri'in ma nawa. Faman kanas hijratuhu ilallahi
wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulih. So mapapansin niyo yung tinatawag na statement na doon sa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Sino man ang nangibang bayan sa tungo sa Allah at sa kanyang propeta, ang kanyang pangingibang bayan ay tungo sa Allah at sa kanyang propeta. So doon sa second phrase ng tinatawag na second ng phrase na yaon, pangalawang bahagi ng phrase ay inulit yung tungo sa Allah at tungo sa kanyang propeta, nagiging hayag. Pero sa waling halimbawa ng hadith na famangkanas hijratu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajra ilay. So dito sa pangalawang statement na ito na kung saan yung pangingimbabayan ay para sa dunya o anumang kapakinabangan nito o kaya sa isang babae na gusto ng pakasalan, ang kanyang pangingimbabayan ay yun na yun. Hindi niya ikinubli yung tinatawag na, sabihin natin, ikinubli yung tinatawag na yung kanyang purpose sa pangalawang bahagi ng phrase na yaon. Samantalang doon sa unang bahagi ng pamangkana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih, binanggit muli ang tinatawag, hinihayag muli ang tinatawag na sabihin natin ay bagay na tungo sa Allah at kay Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Sheikh Uthaymin, ito yung isang patunay na napakaganda ng sabihin natin ng pananalita na ito, dahil ang matutunan natin dito na kasi yung unang bahagi for the sake of Allah, kabutihan. Samantala yung pangalawang bahagi ay makamundong bagay hindi para sa Allah. Na anumang bagay na hindi para sa Allah ay nakakahiya yun. Okay? Dapat na ikinukubli yun. Malinaw? At hindi dapat inihahayag. Pero kung ito ay para sa Allah, dapat na ito ay, sabihin natin ay hayag, ika nga, sa ibang aspeto of course. Okay? Kinakailangan lantaran kumbaga sa isang aspeto of course. Malinaw? Kaya tulad nito mga kapatid, kahit arid an hada, kaya siya ay pinag-utusan ni Aziz na ilihim na lamang sapagkat kahihiyan. Ito isang kahalayan. Diba? So anong bagay na kahihiyan at kahalayan ay sa Islam ay kinakailangan na ito ay ikubli. At kinakailangan, kaya nga sa Islam, anumang nakikita mong kadi maganda sa iyong kapatid o kaya depekto sa iyong kapatid ay narapat at obligado sa iyo na nakakita na ito ay pagtakpan. Man satara musliman satarallahu lahu yawmal qiyamah. Sino man na pinagtakpan niya ang kanyang kapatid mula sa kanyang depekto, mula sa kanyang kasiraan, mula sa anuman ng mga bagay na katulad nito, tunay na pagtatakpan ng Allah para sa kanya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang depekto, ang kanyang kamalian, kasalanan sa araw ng paghuhukom. So yun mga kapatid, so naturally, kumbaga, ang isang bagay na hindi naman mahalay, ang isang bagay na hindi naman tinatawag na mali o kasalanan, ay normal, ika nga, at din dapat na tinatawag na, sabihin natin ilihim, bagkus kinakailangan na ito ay lantaran. Kayo na kung kaya, ito yung aarid, is ilihim mo, anhada. Okay? Anhada, ang tinutukoy anhada, yung krimen na ginawa. Ibig sabihin yung senaryo na kung saan yung kahalayan na ginawa, sabihin yung ginawa ni Zulaykha sa kanya kasi napag-alaman niya sa kanyang harapan na ang nagsasabi ng katotohanan ay walang iba kundi si Yusuf at sinungaling si Zulaykha, bagkus siya yung gumawa ng step para sa ganun ay mag-attempt na gumawa ng ganito. Na kung kaya, aarid an hada, ilayo mo na lamang, ikubli mo na lamang, ilihim mo na lamang, okay? O sabihin natin ay ang pangyayari. Ito yung tinatawag na sabihin natin ay senaryo o kay kaganapan o pangyayari. Huwag mo na lang siyang manahimik ka na lamang at huwag mo nang banggitin kahit kanino. Huwag mo nang banggitin ito kahit kanino. Ibig sabihin, huwag banggitin sa sino man ang tungkol sa nangyari. Okay? Ang tungkol sa tinatawag na sa nangyari. Pagkatapos, wastagfiri li dhambiki. Wastagfiri li dhambiki. Wastagfiri at ikaw ay humingi ng tinatawag na wastagfiri, humingi ng kapatawaran. So dito, ang read dito, itong tumutukoy dito, yan ay para sa babae. Ya niswa. Ang tawag dyan, yung ya na yan, kapag ang isang verb, kapag ang isang tinatawag na verb, kasi ang isang verb na imperative, sabihin pautos felon amar, kasi ito ay tinatawag na imperative verb, ika nga. Pautos na pandiwa, pautos na, sabihin natin, action word. Okay? Wastagfiri, magiging, paano malaman yung, na ang isang pautos ay para sa babae at para sa lalaki? Halimbawa, istighfar. Okay? Ang lalaki is istighfar, wastagfir. Wastagfir. Wala siyang tinatawag na ya. Okay? Istagfir. Istagfir. At yung ra dito ay magiging sukun kapag, sabihin natin ay, kapag ito ay
Kapag ito ay panglalaki, ganun yan. Wastaghfir. Once na kapag meron siyang ya, okay, ang tinatawag na ya, ang ya na ito ibig sabihin kapag sa form ng imperative form o sa form ng verb na mayroon imperative pautos, at kapag meron tinatawag na ya sa dulo, yan ay patunay na babae ang pinag-uutusan. Okay? Babae ang tinatawag na inutusan. Na kung kaya, tinutukoy dito si Zulaykha, o ikaw Zulaykha, humingi ka ng kapatawaran. Wastaghfir li dhambiki. At another thing, indication na ito ay babae, tinutukoy dito yung key dito sapagkat yung address ito ay para sa isang babae. Li dhambiki ibig sabihin ay para sa iyong kasalanan. Dhamb. Ang li dito ay preposition. Dhamb ay isim, ibig sabihin yan kasalanan. Yung key dito ay dhamir muttasil, ibig sabihin ay connected pronoun na tinutukoy ay si Zulaykha, babae. Na ang tanong dito, sino nagsabi nito? Dalawang narration. Ang word na wastaghfiri li dhambiki, dalawang narration ng mga fasiron kung sino nagsabi nito. Unang narration ay si Aziz. Okay, si Aziz. Okay, siya yung nagsabi. Okay? So at yun ang pinakamalapit sapagkat kung ano yung kung sino yung nagsabi ng sa unang phrase, yan bumabalik doon yung pangalawa. Not unless kapag may ibang dalil. Okay? So since sa bagay na ito, sino bang nagsabi dito sa una? Si Aziz. Ganun din dito si Aziz na nagsabi. Okay? Subalit pangalawang narration ng mga mufassirun, siya ay si tinatawag na Yusuf alayhi salam. Siya nagsabi, si Yusuf, o ikaw, sabihin, o ikaw na babae, humingi ka ng kapatawaran. Alin man dito, si Aziz man na nagsabi, okay, si tinatawag na sabihin natin, si Yusuf man na nagsabi, ay ang mahalaga, inutusan siya na humingi ng kapatawaran. Si tinatawag na Zulaykha. At ikaw naman, babae, ay humingi ng kapatawaran sa pagkakasalang iyong nagawa. Sa pagkakasalang iyong nagawa. So, walang duda, ito'y kasalanan, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Innaki, after that, innaki, yes, go ahead. May tanong? Ano po yung pagkakaiba ng yaon niswa at saka yaon mutakallim, Ustads? Ang pagkakaiba ng yaon niswa at saka yaon mutakallim, ang yaon niswa ay hindi siya pumapasok sa tinatawag na sabihin natin ay food noun. Okay, sa verb siya pumapasok. Malinaw? Okay. Samantalang ang tinatawag na yaon mutakallim pumapasok sa tinatawag na isim. Isim, ang ibig sabihin ng isim noun. Halimbawa, baiti. Ay mo pwede sabihin yaon niswa yan sapagkat ang bait ay noun at hindi verb. Okay? So ang yaon niswa, pumapasok siya sa tinatawag na sabihin natin ay verb, specifically ay ang imperative verb. Ang ibig sabihin pautos, felon amar. Kaya istaghfiri, ijlisi, okay? Kuli, numi, linaw, ano pa? Ishrabi, lahat ng ito ay pambabae, singular form. Okay? Malinaw, Junri? Ustad, sukran. Okay, afwan. So, innaki, katiyakan ikaw. So, ang key dito is damir muttasil, connected pronoun na may kaugnayan sa tinatawag na babae. Innaki, ikaw na babae, Zulaykha. Katiyakan inna. Ang inna, of course, alam natin ay ito na tawag na particle na kung saan tumutukoy sa pag-taakid. Ang ibig sabihin ay assurance, kumbaga. Katiyakan, truly, indeed. Innaki, o ikaw katiyakan, ikaw na babae, Zulaykha, kunti. At ang ti dito ay para sa babae, hindi kunta kundi kunti. Kasi pag sabi mong innaki kunta, ay naging tumboy na si Zulaykha. Okay, naging dalawang kasarian. So napakaingat sa tinatawag na Arabic kasi maaring mabago yung pronoun. Pag nagkamali ka ng pagbabasa, subhanallah, maaring mabago yung kahulugan. Kaya nga mag-ingat tayo at kinakailangan natin pag-aralan yung mga bagay na ito para hindi tayo magkamali sa pagbigkas. Pag sinabi mong innaki kunta, na problema yan, nagiging tumboy si Zulaykha. Okay, nagiging dual, ika nga, LGBT, QRSTUWXYG. Okay? Innaki kunti minal khatiin. Ibig sabihin, tunay na ikaw ay minal khatiin, gumagawa mula sa tinatawag na khatiin. Now, dito mga kapatid, did you observe, subhanallah, kunti, sino ang dito naka-address kay Zulaykha? For a one person lamang, kay Zulaykha, kay Sister Zulaykha. But in the last phrase, ika nga bahagi na tinatawag na phrase, minal khatiin. Ito ay minal khatiin at hindi minal khatiat. Since na ang sinabi na andito is para sa babae Zulaykha, si innaki, tunay na ikaw na babae, minal khatiin. Supposedly ay ang dapat ay minal khatiat. Minal khatiat.
Kasi nga, babae dito dapat dito sana ay pambabae. Pambabae, minal khati'at. Dapat minal khati'at. Di ba? Hindi ba ganun dapat? Minal khati'at. But why? Bakit ganito ang tinatawag na sinabi ng minal khati'in at hindi minal khati'at? Actually, hindi lamang ito ang case sa surah na ito or sa ayah na ito. Marami pa. Si Maryam, nung siya inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala, irka'i ma'ar raki'in. Makikita niyo sa surah Maryam, irka'i ma'ar raki'in. Okay, ma'ar raki'in. At hindi ma'ar raki'at. Supposedly, ma'ar raki'at. Kasi nga babae si Maryam, di ba, magruko ka kasama nga ng mga nagruruko na mga kababaihan. Dapat minarrakiat. Pero hindi eh. Bagkos minarrakiin, minalkhatiin. Why? Bakit ganon? Kasi alam natin ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala napaka-ablag, sabihin natin very eloquent ang banal na Quran. Mayroong mga punto, may punto kung bakit ito ang ginamit at hindi ganon. At hindi yan salita ng sino man, salita yan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya nga dahil dito, hindi niya sinabi na minal khati'at, kundi minal khati'in. Okay? Bakit? Dahil ayon sa mufassirun, especially sabi ni Imam Qurtubi, Imam Tantawi rahimahullah, li'annahu qasdal ikhbar anil mudhakkar wal muannath. Dahil yung phrase na ito, minal khati'in, ito ay isang pagpapahayag, isang form ng pagpapahayag hinggil sa tinatawag na mudhakkar, hinggil sa panglalaki at sa pambabae. Okay, hinggil sa pambabae at sa panglalaki. Na kung kaya, pag sinabing kabilang ka sa mga nagkakamali, so kabilang ka sa mga nagkakamali at sa mga sumusuwa, ito'y pangkalahatan na saklaw dito ang babae at sa kanang lalaki. So ang faida nito ay ganito. Kapag ang isang pahayag ay sumasaklaw at napapaloob dito ang pangkalahatan, pag sinabing pangkalahatan is nandyan yung tinatawag na dalawang gender, babae sa lalaki. Na kung kaya, mas mangingibabaw ang tinatawag na mas preferred ang tinatawag o mas nangingibabaw ang tinatawag na panglalaki kaysa sa pambabae. Okay? Kaysa pambabae. Hindi natin pwedeng i-apply dito yung tinatawag na girl first. Okay? So, sinasabi na ng mga feminism, ika nga girl first, kumbaga. Ano ba yung tawag dyan? Girl first ba yun? Ladies first. Okay. Okay, ladies first. Malinaw? Hindi ladies choice, kundi ladies first. Wala ito. Hindi mo pwedeng tinatawag na i-apply dito ang ladies first. Once na kapag ang isang pagpapahayag ay binubuo at address sa tinatawag na pangkalahatang babae at sa kalalaki, ang gagamiting tinatawag na pronoun ay panglalaki. Malinaw? Babaeng, ang gagamitin pronoun ay tinatawag na pangalaki. Malinaw? But of course, wal maana, ang kahulugan, innaka minan nas al khati'in. Ang ibig sabihin, innaka minan nas. Ang kahulugan nito, since na binanggit ang minal khati at hindi minal khati'at, okay? Minal khati'in, sapagkat innaka minan nas, merong nakakublito minan nas, mula sa mga tao. Ibig sabihin, tunay na ikaw, o Zulaykha, ay mula sa mga taong gumagawa ng kasalanan. Gumagawa ng mga kasalanan. So, nasang pinag-uusapan dito? So, binubuo ng lalaki at saka binubuo ng babae. Na kung kaya hindi makatarungan na ito ay, sabihin natin gagamitin na innaki kunti minal khati'at. Napakahinang pamamaraan ng pagpapahayag yun. Napakahinang pamamaraan ng tinatawag na sabihin natin ng pananalita. Okay? Kasi bakit? Mga babae lang bang mga nagkakamali? What about the boys? Okay? Nagkakamali na ng mga kalalakihan. So, bilang pangkalahatan, kaya naman ginamit ang tinatawag na khati'in. Kasi kaya binubuo ang tinatawag na lalaki sa babae, at sa isang pahayag na binubuan sa lalaki sa babae, ang gagamiting pronoun ay walang iba kundi ang pronoun ng tinatawag na panglalaki. Kaya nga sa surah Maryam, okay, warka'i ma'ar raki'in. Hindi warka'i ma'ar raki'at. Kasi ang nagruruko ay hindi lamang mga babae, kundi pati mga kalalakihan. Na kung kaya nagkahalo-halong laki sa kababae pagdating sa tinatawag na ganito, then ang gagamitin ang gagamitin tinatawag na pronoun ay para sa mga kalalakihan na sumasaklaw dito, pati na rin ang tinatawag na babae. Okay, malinaw yun ang faida, mga kapatid sa panampalatayang Islam. Okay? Uli naman kaya innaka minal qawmi, pwede rin tinatawag ng kaum, hindi lang mang minan nas kundi minal qawmi al khati'in, mula sa tinatawag na kaum na
na sabihin natin ay khatiin. Okay, marami yan sa Quran. Min qawmil kafirin, wa kanas minal qanitin. Diba? Marami yan sa tinatawag na banal na Quran. Although yung unang phrase, unang bahagi ng jumla ay tumutukoy sa specific na babae. Pero pagdating sa ending ay pangkalahatan na. Malinaw? At yun ang tinatawag na faida dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. So sinabi, mga kapatid, wastagfiri li dhambiki. Ikaw ay humingi ng kapatawaran o Zulaykha. Ito yung tinatawag na ito yung isang bang pagbulyaw, ika nga, at pagpayo sa tinatawag na asawa. Kung ating kukunin na ito'y salita ni Aziz, ito ay pagsasalita, ika nga, ni Aziz sa kanyang tinatawag na asawa. So ang Aziz ay isang madaling isang easy person, kumbaga. Isa siyang tinatawag na madaling tao, hindi siya harsh, hindi siya sabihin nating stricto. Hindi siya tinatawag na stricto. Okay? O nagbigay ng dahilan sa kanyang asawa dahil nakita ni Aziz yung kanyang asawa na si Zulaykha, nakita ni Zulaykha kay Yusuf ang isang panawagan na hindi niya kayang pigilan. Yun ang nakita ni Aziz sa kanya. Nakita ni Aziz na nakita ng kanyang asawang si Zulaykha na si Yusuf ay mayroong taglay na kung saan ay tumatawag kay Zulaykha na kung saan hindi niya kayang pigilan ang kanyang sarili. Ibig sabihin, si Aziz ay alam niya kung kaano yung taong ito. Kaakit-akit, kumbaga. Kaya yung sinabi ni Brad, sino ba nasabi sa akin ng isang araw na bakla daw may pagkababae daw si Aziz, kaya ganun. No, kasi nungalingan po yan. Wala pong ganun tinatawag na tafsir ng mga scholar. Okay, kasi kung ito ay may kapagkababae si tinatawag na si Aziz, dapat nagkagusto si Aziz kay sa Yusuf alayhi salam. Meron sanang indikasyon na in love, at least tumibok ang puso ni Aziz kay Yusuf alayhi salam. So yan po ay mga extra words lamang, mga kapatid. Malinaw? So wag masyadong below the belt yung pag-atake natin sa tinatawag na bahasa taong ito, subhanallah, ayun lamang sa ating sariling pang-intindi at pang-unawa. Malinaw? So ang punto dito, mga kapatid, nakita mismo, alam ni Aziz, kasi kaya si Aziz ay easy person. Alam na unawaan niya yung kalagayan ng kanyang asawa. Kasi babae, mahina, madaling tinatawag na sabihin natin matukso, lalo pat sa kaharap niya ay walang iba kundi isang malaanghel na tao, 'di ba? Na sabihin ay parang nalaglag sa kalangitan papunta doon sa lugar na yaon, 'di ba? Nung nagpaulan ng kagwapuhan, nandun sinalo lahat niya at walang natira sa ating lahat kundi konti lamang. Subhanallah. Kaya sinabi niya sa kanya, humingi ka ng kapatawaran para sa iyong kasalanan. Ang masamang hangarin na nais mong masiyahan sa binatang ito. Nais mong mapunuan ang iyong mga pangangailangan at self-desire. At pagkatapos ay mag-imbento ng mga maling paratang tungkol sa kanya, maghingi ka ng kapatawaran. Yung paghakbang mo na kung saan ay para siya halayin, para siya ay sabihin natin ay kunin para mapagsamantalahan, at mag-imbento ka pa ng mga maling paratang sa kanya. Bakit hindi ka nalang umamin? Pero dahil kasalanan yan, humingi ka ng kapatawaran. Diba? So napaka-easy ng isang taong ito. Hindi katulad ngayon ng ibang wala na, suntok, bugbog ang aabutin ng tinatawag na asawa. So yun ang katangian ni Aziz. Although alam niya na ganoon ang kanyang asawa, subalit ay mas pinili niya ang tinatawag na magpatawad. At the same time ay sabihan si Yusuf na wag nilang ibalita o kay ipagsabi sa iba, wag nilang ipag-chismis, kumbaga. Pero ang tanong, bakit nakarating sa mga kababaihan sa loob ng palasyo? Yan ang ating abangan sa ating suko. Okay. Wastagfir li dhanbik, kaya sabi niya, dahil katiyakan ikaw ay kabilang sa mga makasalanan. Innaki kunti minal khatiin. Okay, kabilang sa mga kasalanan sa pag-akit na ginawa mo kay Yusuf at sa pagbibintang mo sa kanya. Maling tinatawag na pagbibintang mo sa kanya. Pagkatapos ito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, but by the way, so dito, mga kapatid, ay isa sa mga opinion, mufassir, sabi ng ating mga mufassir, bago natin tapusin yung tinatawag na ito, ayan na ito, sabi ng mga mufassiron, kaulan, okay? Dalawang opinion ang bagay na inahulam niya kon guyuran. Si Aziz daw ay sa kasabi natin na isang easy tao, isa siyang tinatawag easy man, kumbaga. Sabi ng ibang mga ulama, opinion ng ibang mga scholar, mufassiron, annahu lam yakun guyuran. Wala siyang tinatawag na time na yung para siyang nawawala ng ghira, kumbaga. Okay? Falidhalika kana sakinan wa adam al-ghira fi kathir min ahli Misr mawjud.
sabi ni Imam Tantawi rahimahullah at gayon sa Dr. Qurtubi, na itong si Aziz daw ay hindi siya, wala sa kanyang katangian ng guyur. Paano ang guyur? Ang guyur, yun ang paninibugho, pagseselos, matinding pagseselos. Wala sa kanya. At bihira lamang ang makakita ng ganitong tao, especially sa pagitan ng mag-asawa, na hindi nagsiselos, kumbaga, sa kanyang tinatawag na. So, mayroon man pagsiselos, pero ay, ang iba sa kanila ay kinikim-kim na lang yon. At hindi na lamang ito, sabi, mas mananahiming, mas na piliin nilang nagtimpi sila, kaysa naman sabi natin ay mapahiya o kaya ay maging magulo ang kanilang relationship sa pagitan ng mag-asawa. Sabi ng mga fasiron, at yan ay hindi lamang sa case sa Misir, sa Egypt, yan ay lantaran, kumbaga, na practices na sabihin natin sa panahon ng yaon ay karamihan doon sa mga kalaki ay walang gira, walang paninibugho sa kanilang mga tinatawag na sa kanilang mga asawa. Walang selos, kumbaga. At karamihan yan daw sa unang kapanahunan ay ganun nga ang tinatawag na sabihin natin ay pangyayari. Pangalawa, na sabi ng mga ulama, inna Allah Ta'ala salabahul ghira. Pangalawang opinion ng mga scholar, kasi ang tanong dito, bakit wala siyang selos? Yan ang una. Ang unang opinion, wala siyang selos, wala siyang naramdamang selos, at yan ay marami sa mga Misir noon sa Egypt. Pangalawa, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang kumuha ng katangian ng pagseselos sa puso at sa diwa ni Aziz. Okay? Upang sa ganon ay magkaroon ng mabuting pakikitungo kay Yusuf alayhi salam bilang pangangalaga kay Yusuf at protekta kay Yusuf alayhi salam. Okay? Kasi bakit? Kasi kapag nagiging harsh si Aziz laban kay Yusuf alayhi salam sa kabila ng bagay na ito, ay maaaring parusahan Maaaring tinatawag na parusahan. At kapag nangyari yaon, maiba yung kwento. Maiba yung tinatawag na kwento. At hindi ganito ang kwento. Manino? Kaya naman sabi ng mga ulama na ito, na kinuha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala selos sa kanyang puso, sa kanyang diwa, sa kanyang sarili, upang sa ganun ay mas mangibabaw ang awa kay Yusuf alayhi salam. Upang mas mangibabaw ang tinatawag na ang gentle, na pakikitungo kay Yusuf alayhi salam sa kabila ng nangyari. At yun siguro ang dahilan kung bakit ganito na lamang, at sa halip na magalit si Aziz, sa halip na magwala si Aziz, sa halip na ipahiya si tinatawag na Yusuf alayhi salam, ipahiya ni Aziz mang katulad nito, sa halip na balik ta rin ang tinatawag na sitwasyon, kumbaga kahalip na alam niya ang may salang kanyang asawa, maaring balik ta rin ni Aziz yun maaring pagkakataon na ni Aziz yung para ipahiya si Yusuf sa mga tao, parusahan sa kabila na alam niya na yun ay inosente. Maaring gawin niya, makapangyarihan siya. Subalit dahil sa pangangalaga ng Allah sa kanyang propeta. Okay, kaya naman kinuha ang selos sa kanyang tinatawag na sarili, at mas nangingibabaw ang tinatawag na gentle na pakikitungo kay Yusuf alayhi salam bilang protekta ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Now, another lesson mga kapatid sa panampalatayang Islam sa bagay na ito, sabi ng ating mga ulama, inna ikhtilat ar-rijali bin nisa'i kathiran. Okay? Ma yuaddi ila al-wuqu'i fil fahisha. Ang aral na makukuha natin dito sa senaryo na ito, di ba? Sa between Zulaikha and Yusuf alayhi salam, ay isa sa mga napakagandang aral na makuha natin dito mga kapatid, yung paghalo, mixing, the both gender, babae at sa lalaki. Mixing, alam natin yan. Okay? Kung ano ang epekto at resulta ng mixing ng sa pagitan ng lalaki at sa kanang tinatawag na babae, na kung saan karamihan, almost in every case, kumbaga, na ito ay magdudulot at magtutulak sa tinatawag na pangyayari ng kahalayan sa pagitan nilang dalawa. At walang duda, yan ay proven mga kapatid sa panampalatayang Islam. Hindi na tayo kilalayo pa. Look at our community, look at our country, sa ating bansa sa Pilipinas. Subhanallah, yung dating application o dating, physical na dating sa pagitan ng lalaki sa kanang babae, sana pupunta, especially during the February, di ba, araw ng mga puso, di ba, lahat puno yung tinatawag na sugo, di ba, subhanallah. So lahat ng ito, karamihan dito ay walang duda ay magtutulak at mag-aakay sa mga tao, babae sa lalaki, sa paggawa ng kahalayan. Yun yung lesson dito. Diba kasi nga nagmix silang dalawa, si tinatawag na Yusuf at saka si Zulaikha. Silang dalawa lamang. Kaya naman, yun nga, kung hindi lamang propeta si Yusuf, subhanallah, maaaring mangyari, hindi dapat mangyari. Subhanallah, siguro pag ginawa, nangyari ito sa ordinaryong tao, matagal na dong. Okay? Subhanallah.
Kaya nga sinabi ni Prophet sallam, iyyakum ad-dukhul 'alan nisa. Iyyakum ad-dukhul 'alan nisa. Wag na wag kayong tinatang na pumasok kasama ang mga kababaihan na hindi nyo kaano-ano. Wag. Wag kayong magsama. Wag kayong tinatawag na sa isang lugar, ika kayo lamang, ika nga wala kayong kasamang iba. Wag ninyong gawin yan. Faqala rajulun min al-ansar. Sinabi ng isang lalaki mula sa tribo ng Ansar, afara'aita al-hamu ya Rasulullah. Paano propeta ng Allah kapag halimbawa kapatid, bayaw ba yun? Okay, halimbawa ako, meron akong kapatid na lalaki, tapos magsama silang dalawa ng aking asawa, pati yung aking kapatid na lalaki, nawala ako, ika nga. Paano yung propeta ng Allah kung gano'n? Kasi maaaring mangyari yan, halimbawa sa loob ng isang tahanan, di ba? Minsan din natin maiiwasan, kumbaga. Sabi natin, okay lang yun kasi pamilya naman eh, okay lang yun kasi kapatid. Pero anong sabi sa atin ng Islam? Anong sabi sa atin ni Propeta sallam? Nung sinabi ng sahaba na ito, paano o propeta ng Allah kung halimbawa nangyari ka nga yung hamu, ang hamu is kapatid na lalaki. Yung aking kapatid na lalaki at saka yung aking asawa, paano yan? Tapos wala ako. Sabi ni Propeta sallam, alhamu maut. Wala na. Patay na. Kumbaga sa ating expression, patay na. Okay? Patay na. A'udzubillah. So ibig sabihin ay ipinagbabawal maging sa tinatawag na kapatid mo na lalaki na magsama silang dalawa ng asawa mo. Hindi pwede sa Islam yan sapagkat hindi naman siya mahram. Okay? Paano pa kay ibang tao? Kung ang hamo, kung ang kapatid mismo, ako, syaqiq, okay? O pamangkin mismo, o ano pa man na hindi niya kaano-ano, malapit sa pamilya mo, hindi pwede. Paano pa kayang labas sa pamilya mo? Paano pa kayang labas sa tinatawag na pamilya mo? At nakalagay din sa Islam, ma bayna ar-rajuli wal mar'ati syaitan. Sa pagitan ng lalaki at saka ng babae, walang iba kundi syaitan. At maraming pang hadith ang tumutukoy dito. So ito mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang aral na makukuha natin dito ng mixing, ito yung dalil. Isa sa mga maaring prove, o ika nga, pruweba. Okay? Isa sa mga malaking matibay na pruweba kapag yung bawal talaga yung gender mixing. Bawal magkahalo-halo ang lalaki at saka ng babae. Why? Ito yung dalil, oh. Nangyari kay Yusuf at kay tinatawag na Zulaikha. Huwag mo sabihin na special case yan. No. Yan ay isang patunay ika nga para magbigay sa atin ng tinatawag na kamulatan sa mga maling kasanayan at practices na labas sa Islam. Malinaw? Ang Islam ay napaka-perfecto relihiyon. Anumang bagay na nagtutulak sa mga bagay na kahalan, immoral, sadudhari'a, ay pinagbabawalan ng Islam. Kaya sinabi ng la taqrabuz zina, hindi sinabi na la taznu, hindi niya sinabi na wag kayong mangalunya. Sinabi niya, wag kayong lumapit sa pangalunya. Nang ibig sabihin, anumang indication, anumang kaparaanan, papunta doon sa pangalunya, ipinagbabawal sa Islam. Kaya't bawal ang dating, bawal ang tinatawag na mga katulad ng ganito na ginagawa at practices ng mga non-Muslim. Okay? Yan ay malinaw sa ating batas mga kapatid sa panampalatayang Islam. Of course, another thing na maaring ang ibar o maaring na lesson sa ayan na ito, inna minal wajib alal mu'min ida da'a ila ma'siyatin ay yasta'ida billahi min dhalik. Kabilang sa obligadong sa isang Muslim na dapat niyang gawin kapag tinatawag siya at inaakit siya, tinatawag siya ng tinatawag na sabihin natin ng kasalanan, pagsuway at paglabag sa Allah, ay narapat na magpakupkup siya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sabi, ma'adallah. Batay doon sa sinabi ni Yusuf a.s. ma'adallah. Obligado sa kanya na kanya siya ay humingi ng tinatawag na pagpapakupkup at panganlungan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Kaya naman, alhamdulillah si Yusuf a.s. ay nilinis mga kapatid. Sa pamamagitan ng mga aya na ito, dinalisay si Yusuf, alhamdulillah, sa pamamagitan ng mga aya na ito na siya ay manapawalang sala, siya ay malinis, siya ay moral at hindi immoral, siya ay mabuting tao, wala siyang balak na gumawa ng kahalayan at iba pa. At lahat ng ito ay ang pagdalisin na ito ay mula sa Allah at maging mismo mula sa tinatawag na tao. Katulad ng shahid kung ating kukunin na ito ay isang sinumang witness doon na nagsasaksi na inosente si Yusuf alayhi salam at maging mismo si Zulaikha. At the end of the tinatawag na mamaya sa mga susunod na mga aya, mismo inamin niya sa harapan ng mga kababaihan kung papaano siya tinatawag na, papaano niya inakit si Yusuf. Sabi niya, ako ang umakit sa kanya. Sinabi niya talaga. Sa mga kababaihan, doon sa palasyo, doon sa tinatawag na tahanan ni Zulaikha. At matutunghayan natin yan inshallah subhanahu wa ta'ala. Pagkatapos nito mga kapatid sa panampalatayang Islam, sinabi
ng Allah subhanahu wa ta'ala, waqala niswatun fil Madinah. Waqala niswatun fil Madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubban inna lanaraha fi dhalalin mubin. So ito muna yung unang aya na ating itatalakay inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay? Nahong kayo mga kapatid, yung nangyari sa kanila, umugong ang balita. Umabot ang balita doon sa mga ibang mga karatig na mga lugar, karatig tahanan, ang chismis, ang bali-balita. Alam mo naman, di ba, sabi sa atin na may pakpak ang balita, may tayo nga ang lupa. Mabilis na kumalat. Ang tanong, sino bang nagpasimuno nito? Of course, hindi si Yusuf alayhi salam. Kundi alam mo naman ang chismis, subhanallah, di ba? Ay maaaring nga siguro sa loob ng mga bahay, may mga katulong, mga ganyan, pinagchismisan, tapos may nakinilim, at ito ay kumalat bigla. Kumalat bigla. At we sure na hindi si Zulaikha, of course, kasi pinangalagaan niya ang kanyang tinatawag na reputasyon din bilang asawa ni Aziz. And I'm sure hindi rin si tinatawag ni Aziz. And I'm sure hindi si Yusuf alayhi salam. Alangan naman yung bata siguro, lalong hindi pa yung bata sa duyan. But of course, ibang karakter. Okay? Ibang sigurong tao na maaaring siyempre nagkaroon ng turbulence o kaway turmoil sa loob ng tahanan. May mga katulong doon, may mga ganun-ganon, nakarating hanggang doon sa labas. Ang mahalaga, nakarating ito dahil merong dapat na malaman. Merong dapat na aral na makuha, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Nangyari ito, bakit? At ito ay pinahayag sa atin ng Allah na umabot. At hindi sinabi kung sino talaga yung nagpakalat ng balitang yaon, hindi sinabi yung kasi hindi mahalaga kung sino talaga. Kasi ang kwento ng banal na Quran, pinipili yung mga eksenang mahalaga na merong aral. At yung mga walang halaga, bilang pagkukumpleto ng tinatawag na ng kwento, hindi na kailangan banggitin sa Quran. Kasi walang halaga. Walang tinatawag na halaga. Hindi mahalaga kung sino nagpakalat noon, kung sino ang nagpasimula ng chismis noon. Kasi wala silang puwang bilang aral sa tinatawag na banal na Quran. Wala. So lahat ng mga nandito, na mga ayan, mga eksena, lahat ng ito ay merong aral sa ating din, sa ating panampalataya, sa ating pamumuhay, sa ating moral, sa ating katangian, sa ating pagkatao, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Okay? Kahit dahil dito, umabot ang balita sa mga kababaihan sa lungsod. Lungsod, sa city mismo, Misir. Ganong kabilis, kapatid. Wala pang social media. Paano pa kaya kapag may social media noon? Di ba? Lalong nagkakaroon ng malaking problema, kung ang social media ay umira na sa panahon noon. Subhanallah, sa panahon natin ngayon, kunting balita lang, pinalaki na naging exaggerate na. 'Di ba? Yung balita ngayon, yung kakunting bagay, 'di ba? Subhanallah. Napaka-delikado ng tinatawag ng social media sa panahon ngayon, kapag hindi nag-ingat ang isang tao. So lumabot ang balit, umugong ang balita sa mga kababayan sa lungsod na nagbalak din laban kay Yusuf alayhi salam. Itong mga kababaihan na ito somehow naging curious kung bakit ganon si Zulaikha. Naging curious sila. Sino kaya yun? No? Matingin nga. Okay? Naging curious tuloy sila. Na pinag-uusapan, nagiging chismo. Alam mga katidyon, mga kababaihan. Alam mo ba, sister, ganyan. Si Zulaikha ganyan. Oo nga, no? Makita rin. Sino kaya yun? Curious tayo. Sino kaya yun? Bakit siya na ganon? First impressions last. Anyway. Now, ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang balita tungkol sa kung ano ang nangyari sa pagitan ng asawa ng Aziz at Yusuf ay kumalat sa lungsod. Kumalat sa bayan ng Ehipto. Okay, ang lungsod dito ay ang tinatawag na Ehipto at pinag-usapan ito ng mga tao. Kaya wakala niswatun fil Madina. Okay? Wakala niswatun fil Madina. Wait lang po. Okay. Dito mga kapatid ay sinabi niswatun fil wakala niswatun fil Madina, niswatun fil Madina. Ang ibig sabihin ng tinatawag na niswa lang ha. Anong aya ito? 30? Okay, wait lang po. Dito na. Okay. Wakala niswatun, walang duda mga kapatid sa pananampalatayang Islam. At sinabi ang niswa, ang ibig sabihin ng tinatawag na niswa mga kapatid ay
ito ay sabihin natin, ito ay ismong jam, sabihin plural form, at ito ay hindi isa, bagkus ito ay sabihin natin ay pangmaramihan. Ika nga niswa, singular plural ang tawag dyan. Singular plural. Anong singular plural? Form. Ang ibig sabihin na singular form, singular siya na pag niswa, pero ang meaning is plural form. Parang people. Ang people, mo pwede sabihin peoples. Sa English, merong ganun peoples. Mali naman yun dong. Grammatically incorrect. Peoples, mali yan. Kundi people, singular form siya, pero ang kahulugan is tinatawag na pangmaramihan. Marami yan sa grammar. Anyway. So, ganun din dito. Ang niswa is singular form, ika nga, physically singular, but the meaning, ika nga, is plural. So, yun. Wakala niswatun fil Madina. At sinabi ng mga, sabihin natin, ng mga kababaihan sa tinatawag na Madina. Okay? Sa Madina, tinutukoy na Madina dito mga kapatid sa panampalatayang Islam. Wait lang ha. Okay, ang Madina na tinutukoy dito ay walang iba kundi ay ang Misr, ang Ehipto, ang Egypt. Ang tinatawag na Egypt. Isa-isa lang natin ha. Imra'atul Aziz. Wakala niswatun fil Madina, Imra'atul Aziz. Imra'atul Aziz dito ay yun nga si Zulaykha, asawa ni Aziz. Okay? Al-Aziz, alam natin hindi ang pangalan ng tao, kundi ito ay isang titulo. Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsihi. Turawidu. Sabi ng kababayan doon, Imra'atul Aziz turawidu na fataha an nafsi. Okay? Turawidu, alam natin, ibig sabihin inaakit. Ibig sabihin ay inakit. Alam natin yan. Fataha. Ang fataha, ang ibig sabihin ng tinatawag na fataha ay ang lalaki, binatang lalaki. Fatah. Binatang lalaki. Okay? Ang ha dito tumutukoy kay Zulaykha. Ibig sabihin ay inakit niya ang kanyang tinatawag na batang lalaki na inaalagaan an nafsihi sa kanyang sarili. Sa kanyang tinatawag na ang hi dito tumutukoy kay Yusuf alayhi salam. Okay? Gumawa ng kahalayan sa kanyang sarili. Kay Yusuf alayhi salam. Sarili niya, sarili ni Yusuf. You know? Now, qad shagafaha hubba. Qad shagafa, alam natin yan, tinatawag na harfu ta'kid. Ang ibig sabihin na article of assurance, kumbaga. Ibig sabihin ay katiyakan, parang inna, katiyakan, at walang duda. Shagafaha. Shagafaha, ang ibig sabihin ng shagaf. Ang shagaf, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ay ito ay ang pagtabon, ikaba, cover. Natabunan, kumbaga. Shagaf, ibig sabihin ay matinding pagkakatabon. Okay? Shagafaha hubba. Ang ha dito tumutukoy kay Zulaykha, hubban, pagmamahal. Ibig sabihin, nahihibang. Nahihibang na. Ibig sabihin, nalulunod na si Zulaykha ng kanyang pagmamahal. Kasi hindi magagawa ni Zulaykha yun kung hindi in love. Hindi siya in love ka sa kanyang inaalagaan batang lalaki na si Yusuf. Sabi naman kababayan na ito, si Zulaykha na ito, yung asawa ni Aziz. Okay, nabuang na. Para sa Bisaya ba? Diba? Ibig sabihin dito ay nahuhumaling siya, nalulunod na siya ng kanyang pagmamahal kay Yusuf alayhi salam. Kaya yan, shagafaha. Shagafaha. Parang cover. Talagang para siyang sobrang malabo na at nawawala na yung original na form ng isang bagay. Yan ang ibig sabihin ng shagaf. Matinding pagkakatabon, kumbaga. Ika nga, nalulunod na sobrang pagkakalunod. Inna la naraha. Kaya sabi ng mga niswa na ito, inna, katiyakan tayo. Kaya tayo mga girls, sabi niya, tayo mga girls, nakikita natin, we consider here, la naraha, la dito is harf dito, tumutukoy sa tinatawag na katiyakan, harfut akid, la taraha. Ibig sabihin ay, nakikita natin siya. We consider here, fi dhalalim mubin. Ibig sabihin, malino na pagkaligaw. Malino na pagkaligaw. Now, fi dhalalim mubin, ibig sabihin, dalal, na ang tumutukoy dito, ay ang anumang kasalanan at paglabag ay tinuturing na dalal. Diba? Tuluto na fa inna bid'atin dalala, kaya ang bid'a ay dalala, di ba? At ang dalala ay pagkaligaw sa impyerno. Ang dalala ay ang impyernong apoy. So ibig sabihin yung dalal, anumang paglabag, anumang pagsuway, anumang immoral, anumang kahalayan, matatawag na dalal. Malino na tinatawag na dalal. So ang ginawa niya raw is malino na dalal. So yan ang mga ibig sabihin literal na pagpapakahulugan ng mga salita, mga kapatid, na nabanggit dito. Now, yun nga, wakala niswatun fil Madina. At nakarating ang kwento sa mga kababaihan sa syudad at ito ay pinag-uusap-usapan nila. Pinag-uusap-usapan nila
at kanilang sinabi bilang pagtataka sa nangyari sa asawa ng Aziz. Sa asawa ng tinatawag na ng Aziz. Okay? So dito, sinabi ng mga ulama, makapapansin natin dito, ay sa halip na banggitin yung tinatawag na pangalan ng asawa ng Aziz. Bakit ang ginawa dito is Imra'atu Aziz? To emphasize, to magnify the situation. Na, ibig sabihin, isang matinding krimen ng isang babaeng di basta-basta. Ibig sabihin, kung normal lang na babae ito, okay, hindi ganito ang pagkakasabi. Bagkus Imra'atul Aziz, to emphasize, to magnify, na talagang ang babae ng gumawa nito talaga isang babaeng di basta-basta. Kaya sabi ng mga kababayan doon sa Madina, how come na magagawa ng isang marangal na babae? How come na magagawa ng isang kapita-pitakang babae? How come na magagawa ng isang babae na mataas ang kinikilala at tinitingala ng kababaihan sa lipunan na asawa ng isang tinatawag na kanang kamay ng hari? How come na magagawa yaon? Kaya nagiging malaking... kasi sa normal na siguro na hindi pag-uusapan minsan eh. Pero wag ka sa mga chismoso, malaking dilya sa kanila. Pero ito, di basta-bastang babae. Kaya na lamang, there's something wrong, merong kakaiba kung bakit nga nagawa niya yan. Kasi imposible na isang inaalagaan niyang totoy, isang inaalagaan niyang binata, tapos gagawin niya yon. It's very impossible. Beyond our imagination. Kaya nagiging curious ito mga girls na ito. Sabi niya, sino kaya yan? Parang gusto rin natin makita yan. Okay. Kaya tulad ng mga kababaihan ng mga pinuno at prinsipi ay nagsabi. So biglang kumalat na ito sa mga kakumare, ng mga sabihin natin, mga matataas din ng mga position, sa lipunan, biglang kumalat. Alam niyo, try to imagine parang senaryo na yan. Para talagang nasa teleserye. Di ba? Pag once na yung isang babae na medyo kilala, at lalo pat may katungkulan, kumbaga, at lalo pat ay sabihin natin mataas yung ranggo sa lipunan, tinitingala ng lipunan, pag nakarinig ng chismis mula sa kanya, na hindi maganda, pinag-uusapan siya. Masya Allah, tabarakallah. Diba? Subhanallah. Kung ano yung mga sinasabi sa kanya, ganyan mga babae na ito. Diba? So, habang pinapayuhan at pinupuna ang asawa ng Aziz. So, pinapayuhan at pinupuna ng mga babae ito, ang asawa ni Aziz. At Imra'atul Aziz, turawidu fataha an nafsi. Ang asawa ng Aziz ay nagtangka na akitin ang kanyang utusan. Fataha, gulang sabihin yung kinukonsider na utusan yon. Pero although hindi nila nakita pa si Yusuf alayhis salam, kasi nga si Yusuf alayhis salam ay nasa loob lamang ng bahay ni Zulaikha, ni Aziz. So hindi siya na-expose kumbaga. Kaya na-surprise, surprise yung beauty ni Yusuf sa mga tao, lalo pa sa harapan ng mga kababaihan. Kaya nga akala ang lumalabas sa kanila at nakarating sa mga kababayang ito na utusan si Yusuf alayhis salam, na merong utusan si Zulaikha na ganito, si Yusuf, something like that. Pero hindi pa nila nakita. So, pag sabing walang utusan, hindi big deal sa kanila yaon. Hindi big deal na utusan lang pala yan. Alam natin, di ba? Parang, pag sinabing utusan kasi, pag narinig natin, isang mababang uri ng tao sa lipunan. Kaya walang interest ito mga kababaihan. Nagkaroon lamang sila ng interest, napukaw lamang ang kanilang diwa sa pagkakaroon ng interest noong napag-alaman nila at dumating ang chismis sa kanila na si Zulaikha, ang kanya mismong tinatawag na amo kumbaga, ay inakit niya at nagtangkang akitin yung kanyang tinatawag na utusan. So nagiging interesado ang topic, naging interesado pinag-uusapan, nakang catchy eye kumbaga sa paningin ng mga kababaihan na ito. Malaking deal. Malaking deal sa kanila yon mga kapal sa panampalatayang Islam. Kahit pinag-uusapan nila ngayon si Zulaikha, inakit niya na gumawa ng masama sa kanyang sarili. Yung kanyang tinatawag na katulong, nasabihin natin mag-iwan lang kayo ng header please sa tinatawag na ninyo, please. Sa inyong chat box. Inshallah para hindi kayo mabsinan. Kahit inaanyayahan niya ang kanyang lingkod na makipagtalik sa kanya. Oh, come on. Okay, what the heck? Sabi nga ng mga expression ngayon sa panahon ngayon. Di ba? So, yun yung mga bagay na, alam mo, try to imagine mga chismoso, sa sabihin natin na ginawa nila. Okay. Una-una, hindi nilinaw ng Allah subhanahu wa ta'ala ng banal na Quran kung ilan ang bilang ng kababaihan. Kasi hindi mahalaga kung ilan ang bilang nila. Okay? Hindi rin tinatawag na nilinaw ng banal na Quran kung ano ang katangian ng mga kababaihan ito sapagkat hindi mahalaga kung ano ang kanilang katangian, ano ang kanilang position, ano ang kanilang ranggo, ano ang kanilang sabi nating make-up, ano ang kanilang mga sinusuot, ano ang kanilang mga sabi nating form.
wala, hindi mahalaga yaon. Okay? Kaya naman ay ano lang is niswa, is grupo ng mga kababaihan. So walang alam kung ilang bilang mga kapatid sa pananampalatayang Islam sapagkat hindi mahalaga yung bilang nila. Ang mahalaga ang mensaheng dala sa pangyayari na ito at aral sa pangyayari na ito na kung saan maaring i-apply sa ating tinatawag na pamumuhay sa ating lipunan. Okay, na? At yun ay practically speaking, ika nga, actual na pangyayari, kung ano yung nangyari sa lipunan kapag nakagawa ng pagkakasalang isang tao, pinag-uusapan. Diba? Pinag-uusapan yan ng tinatawag na madlang people, kumbaga, nagiging subject of controversy. Yan ay walang duda. So, si Zulaikha was subject of controversy. Malinaw? Siya yung tinatawag na topiko, ika nga, nakalagay sa hot topic, trending, kumbaga. So, yun ang trending noon. So, ngayon, trending ngayon sa atin, mga bali-balita. Ngayon yan ay trending. Yan ang pinaka-trending sa tinatawag na kabuuan ng Ehipto. Subhanallah. Kaya dahil dito mga kapatid, after na pinunan niya, inakit niya na gumawa ng masama sa kanyang sarili. Inaanyayahan niya ang kanyang lingkod na makipagtalik sa kanya. Kada syagafaha hubba. Katotohanang labis-labis ang kanyang naramdaman na pagkagusto sa kanya. Nahuhulog na siya, natatabunan na ang kanyang diwa, nalulunod na siya sa kanyang pagmamahal, sa kanyang nararamdaman na pagkagusto sa kanya. Diba? Labis-labis, sobra-sobra na, nakakabaliw ang pag-ibig. Yun yung batayan na minsan ang pag-ibig kapag hindi mo na kontrol, nababaliw ka. Okay? So, kaway-kaway siya sa mga nababaliw sa pag-ibig, na minsang nabaliw sa pag-ibig. Okay? Kung wala naman, alhamdulillah. So, yun po mga kapatid sa pananampalatayang Islam. So, dito nilamon siya. Tapos natin ito. Inna lanaraha fi dhalalim mubin. At nakikita natin ito ay kabilang sa malinaw na pagkaligaw. Nakikita natin siya. Either yung dito ay ginagawa sa tinatawag na Zulaikha kay Zulaikha or nakikita dito which is yung kanyang gawain, mga kapatid. So, nakikita natin ito ay kabilang sa malinaw na pagkaligaw. Na siya ay kabilang sa malinaw na pagkaligaw. Sa pamamagitan ng pagmamahal sa kanya at pagsisikap naakitin siya, mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Since wala tayong oras, inshallah, so bukas matutunghayan natin ngayon yung pagkarinig ngayon ni Zulaikha, bumalik kay Zulaikha yung balita na pinagchichismisan si Zulaikha. At makikita natin at matutunghayan natin bukas kung ano yung mga aksyon na ginawa ni Zulaikha bilang paghihiganti sa mga chismusang ito. Yes, nag-iganti si Zulaikha sa mga chismusang ito. At ang paghiganti niya, worth it ang paghiganti niya. Malinaw? Para malaman natin ang paghiganti niya, kapatid, napakaganda ng kanya paghiganti. Para sa ganun, yung kanilang ginawa mismo ay, para sa ganun, malaman nila, ma-realize nila na kung kayo ang ilalagay sa aking posisyon at ang aking nararamdaman, baka siguro mas higit pa doon. Okay? So, wag niyo akong sisihin sa aking kahibangang pagmamahal kay Yusuf dahil hindi niyo ako mapipigilan sa aking pagmamahal sa kanya kasi natagpuan ko siyang nahuhumaling ako sa kanya. Okay? Makikita natin yung mga senaryo ng mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Inshallah subhanahu wa ta'ala at nakaka-excite yung mga eksenang ito at ano yung mga mensaheng at aral na dala ng kwentong ito sa atin. Inshallah subhanahu wa ta'ala. So, akhir da'wan, alhamdulillah. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sino may katanungan, magtanong lang insyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Pwede na po mag-out? Yes, wala problema. Walang kailangan na. Pwede sila mag-out. Yung mga naiwan, alam na this. Okay po, salamat. Sa mga gusto magtanong, walang problema magtanong inshallah. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.